Nanginginig ang buong San Mateo, Zamboanga del Sur. Isang kinikilalang albularyo, pinaniniwala ang may kakayahang maglinis ng mga karamdaman sa kaluluwa, ay natuklasang nagtatago ng isang madilim na lihim. Ang mga pasyenteng naghahanap ng kagalingan ay hindi na kailanman nakakabalik, hanggang sa mabunyag na ang kanilang mga labi ay buong kalupitang ipinakain sa mga buwayang kanyang inaalagaan. Kung ang pananampalataya ay nagiging sandata, isang tanong ang naiiwan, gaano karami na nga ba ang biktima na tuluyan ng naglaho? Naaalala ko pa ang amoy ng kapeng nanlalamig na sa aking mesa nang pumasok ang ulat na iyon. Ang umaga sa himpilan ng pulisya ng San Mateo ay karaniwang mabagal ang takbo. Puno ng mga nawawalang motorsiklo o mga away pamilya na nauwi rin sa pagbabati. Ngunit ang tinig ng babaeng nasa tanggapan ng serbisyo noong araw na iyon ay iba. Ang panginginig sa kanyang boses ay hindi lamang simpleng pag-aalala, kundi takot na matagal ng kinimkim. Binanggit niya ang pangalan ng kanyang kapatid, isang dalaga mula sa isang nayon sa baybayin na hindi na umuwi matapos maghanap ng lunas sa kaluluwa mula sa isang albularyo na matagal ko nang naririnig ang pangalan sa mga usapan. Si Mang Berto. Pinaupo ko siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabanggit ang mga ritual, mga orasyon, at ang mahigpit na pagbabawal na pag-usapan ang proseso. Matagal na ipinagpaliban ng kanilang pamilya ang pag-ulat, dahil sa pananabik sa kagalingan, at dahil na rin sa mga banayad na banta na isinisingit sa mga makadiyos na pangungusap. Kapag ipinagkalat, babalik ang sakit, iyon daw ang sabi ng albularyo. Isinulat ko ang bawat detalye, pinipigilan ang sarili kong sumabad. Sa aking trabaho, ang pananahimik ay mas madalas na nagsasabi ng katotohanan kaysa sa mga tanong. Ang address ng kanyang klinika ay maayos na nakatala, malapit sa mga palaisdaan at sa gilid ng malawak na bakawan. Narinig ko na ang pangalang iyon sa mga kwentuhan sa mga sari-sari store. Si Mang Berto daw ay kayang maglinis ng kaluluwa, pumutol ng kamalasan, at magpatahimik ng mga gusot sa pamilya. Walang anumang criminal record. Walang naunang ulat. At iyon mismo ang nagpabagabag sa akin. Ang tiwalang masyadong malinis ay madalas na nagtatago ng malaking dumi. Tinungo ko ang tahanan ng pamilya ng biktima noong tanghali ring iyon. Simple lang ang kanilang bahay na nakaharap sa payapang dagat ng Golpo ng Moro. Nakatitig lamang sa sahig na kawayan ang ina nang tanungin ko kung kailan niya huling nakita ang anak. Ang ama ang marahang sumagot, binanggit ang araw ng ritual na may kasamang marupok na pananalig. Walang awayan, walang plano ng paglayas. Hindi na rin aktibo ang telepono ng biktima simula noong gabing iyon. Nakita ko ang mga damit na iniwan, maayos na nakatupi na para bang babalik din siya anumang oras. Sa labas ng bahay, nagkukumpulan ang mga kapitbahay, nagbubulungan. Ang ilan ay tumingin sa akin ng may pagdududa. Isang matandang lalaki ang lumapit at bumulong, iminungkahi na ipaubaya na lang sa kalikasan ang kasong ito. Tinitigan ko siya, pagkatapos ay isinulat ang kanyang sinabi. Hindi dahil sa sumasang-ayon ako, kundi dahil iyon ang unang pader na kailangan kong gibain. Ang takot na nababalutan ng huwad na karunungan. Dapit hapon na nang marating ko ang lugar ng klinika ni Mang Berto. Isang bahay na gawa sa pinaghalong semento at kahoy, payapang nakatayo at napapalibutan ng mababang bakod na kawayan. Ang amoy ng insenso ay humahalo sa amoy ng putik mula sa mga palaisdaan. Nagpakilala ako, sinabi ang aking pakay. Sinalubong ako ng albularyo na may ngiting sanay na sanay, kalmado at walang bahid ng kaba. Nagsalita siya tungkol sa mabuting hangarin, sa pagpapagaling, at sa mga lihim na hindi dapat isinasa publiko. Nang itanong ko ang tungkol sa biktima, ang sagot niya ay lumulutang, binanggit ang isang prosesong hindi pa tapos. Isinulat ko ang bawat salita, bawat paghinto, bawat titig na masyadong matagal. Walang ebidensya, walang saksing maglalakas loob. Ngunit ang aking kutob ay dahan-dahang kumikilos, tiyak at hindi mapakali. Mayroong hindi tama sa silid na iyon, para itong hangi na masyadong payapa, bago ang isang malakas na bagyo. Gabi na nang buwin ko ang paunang ulat. Sa papel, ang kasong ito ay mukhang manipis. Sa aking isipan, ito ang kabaligtaran. Naalala ko ang mukha ng pamilya ng biktima, ang titig ng mga kapitbahay, ang ngiti ng albularyo. Lahat sila ay nakapila, naghihintay na mabuksan. Alam kong ang ulat na ito ay huli na, hindi dahil sa oras,
kundi dahil sa takot na hinayaang lumago. Bago umuwi, tinitigan ko ang aking whiteboard at nagsulat ng isang pangungusap para sa aking sarili. Hindi dapat maging dahilan ang pananampalataya para mawala ang isang tao. Sa San Mateo, dahan-dahang bumabagsak ang gabi, at sigurado ako na may isang masamang bagay na nagtatago sa likod ng katahimikang iyon. Kinabukasan, mas maaga akong pumasok kaysa karaniwan. Basa pa sa hamog ang hangin ng Zamboanga del Sur, ngunit ang isip ko ay puno na ng pagkabalisa. Ang ulat ng nawawalang tao ay patuloy na umiikot sa aking ulo. Lalo na ang isang bagay na gumugulo sa akin mula pa kagabi, walang isa mang residente ang tunay na naglakas loob na sabihing mali ang ginagawa ng albularyo. Lahat sila ay pumipili ng mga ligtas na salita, ritual, paglilinis, gawaing pangkaluluwa. Para bang kayang pagtakpan ng wika ang katotohanan. Bumalik ako sa lugar ng klinika. Sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa. Isang batang pulis ang kasama ko, sapat na para ipakita ang presensya ng gobyerno nang hindi nag-uudyok ng gulo. Bukas pa rin ang tarangkahan. Sa bakuran, may mga bakas ng itim na kandilang natunaw. Ang lupa sa paligid nito ay siksik sa mga yapak na paulit-ulit. Ang lugar na ito ay nabubuhay sa mga lihim. Kinausap namin ang ilang residente sa paligid, hindi para sa opisyal na interogasyon, kundi isang usapang dahan-dahang pinasimulan. Isang babaeng nasa katanghalian ng edad ang sa wakas ay nagsalita. Ang kanyang mga mata ay patuloy na nagbabantay sa pinto ng bahay ng albularyo. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga sesyon sa gabi, tungkol sa mga pasyenteng pinapaligo ng mga bulaklak, at tungkol sa mga haplos na diumano ay bahagi ng paglilinis ng enerhiya. Huminto ang kanyang mga salita sa kalagitnaan ng pangungusap. Hindi ko na siya pinilit na magpatuloy. Sapat nang nagsalita ang kanyang pananahimik. Mula sa mga putol-putol na kwento, isang pattern ang nagsimulang mabuo. Ang mga babaeng pasyente ay laging pinapupunta ng mag-isa. Bawal maghintay ang pamilya. Ang ritual ay ginagawa sa isang saradong silid na pinapailawan lamang ng madilim na ilaw. Kung may magdududa, sasabihin ng albularyo na babalik ang sakit sa kaluluwa ng mas malala. Ang banta ay banayad, nababalutan ng dasal, ngunit epektibo. Isinulat ko ang lahat, habang nararamdaman ang galit na dahan-dahang umaakyat, pinipigilan ng profesionalismo na natutunan ko sa loob ng maraming taon. Tanghali na nang makuha ko ang isang mahalagang saksi. Isang binatilyo na nakatira hindi kalayuan sa lugar, isang trabahador sa palaisdaan na madalas umuwi ng gabi na. Nakita niya ang biktima noong huling gabi nito, hindi noong pagdating, kundi noong akmang aalis na. Maputla raw ang mukha nito at nagmamadali ang mga hakbang. Narinig ng binatilyo ang isang pigil na pagtatalo, pagkatapos ay nakita niya si Mang Berto na hinihila pabalik sa loob ang braso ng biktima. Hindi pa tapos ang ritual, mahinang sabi ng binatilyo. Mula noon, hindi na muling nakita ang biktima. Sa puntong iyon, nanikip ang dibdib ko. Ito na ang simula ng kasukdulan ng tunggalian na matagal ko nang kinatatakutan. Isang malinaw na indikasyon ng krimen, ngunit nakatayo sa isang marupok na testimonya. Walang kamera, walang recording, walang bangkay. Tanging alaala lamang ng isang takot na saksi at isang komunidad na tumatangging maniwala. Inulat ko ang mga bagong impormasyon na ito sa aking hepe, ang kanyang tugon ay malamig at maingat. Walang matibay na ebidensya, baka isipin pa nila na ginugulo natin ang tradisyon, sabi niya. Ang pangungusap na iyon ay mas matagal na dumikit sa aking tainga kaysa sa nararapat. Kailan pa naging panangga ang tradisyon para sa posibleng karahasan? Dapit hapon na nang muli kong harapin ang albularyo. Sa pagkakataong ito, mas matigas ang aking pamamaraan. Direktang binanggit ko ang pangalan ng biktima. Sinabi kong may saksi na nakakita sa kanyang pagpigil dito. Hindi nagbago ang kanyang ngiti. Sa halip, matagal niya akong tinitigan at marahang sinabi na ang mga taong walang tiwala ay mahihirapang tumanggap ng prosesong pangkaluluwa. Ang pangungusap na iyon ay hindi isang sagot, kundi isang babala. Habang papalabas ako, idinagdag niya ang isang pangungusap na nagpatindig ng balahibo sa aking batok. Hindi lahat ng pumapasok dito ay gustong bumalik tulad ng dati. Huminto ako saglit, pinipigilan ang sarili kong lumingon. Ang pinakamapanganib na banta ay madalas na sinasabi ng walang mataas na tono. Gabi na, mag-isa akong nakaupo sa aking opisina.
Umugong ang ilaw na neon. Ang mga folder ay nakabukas sa aking harapan. Ang kasong ito ay malinaw na hindi isang ordinaryong pagkawala. Mayroong pang-aabusong nakabalot sa ritual. Mayroong karahasang itinatago ng pananampalataya. At mayroong pinakamasamang posibilidad na nagsisimula na akong maglakas loob na banggitin sa aking isipan, pagpatay. Ngunit bilang isang investigador, ako ay nakatali sa isang bagay na malupit ngunit makatarungan, ebidensya. Kung wala ito, lahat ng hinala ay kwento lamang. Sa labas, dala ng hangin mula sa dagat ang maalat na amoy na tumatagos. Tinitigan ko muli ang aking whiteboard. Napagtanto ko na mula nang magsimula ang kabanatang ito, masyado na akong malayo para umurong. Kung hahayaan, ang lihis na ritual na iyon ay patuloy nakikitil ng mga biktima, at wala akong balak maging pulis na nagkukunwaring hindi nakikita. Ang mga sumunod na araw ay mabagal ang pag-usad, na para bang sinasadya ng bayan na pigilin ang paghinga. Simula nang magbigay ng testimonya ang binatilyong trabahador sa palaisdaan, naramdaman kong may mga matang sumusunod sa bawat hakbang ko. Hindi ito paranoia, kundi isang lumang instinct na nahasa ng mga kasong bihirang maitala ng maayos. Naghintay ako ng ebidensya, ngunit ang dumating ay panggigipit. Noong umagang iyon, isang brown na sobre ang nasa aking mesa, walang pangalan ang nagpadala. Sa loob nito, isang manipis na papel lamang na may maayos na sulat kamay. Tigilan mo na ang pag-istorbo sa hindi mo dapat pakialaman. Walang pangalan, walang pirma. Ngunit ang mensahe ay malinaw na para sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata sandali, huminga ng malalim, at inilagay ang papel sa folder ng mga ebidensya. Ang banta ay ang pinakatapat na pag-amin ng takot. Nagpa siya akong bumalik sa pamilya ng biktima. Sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam. Mahigpit na nakasara ang pinto. Nakababa ang mga kortina sa bintana. Sinalubong ako ng ina na may namamagang mga mata. Inamin niya na may dumalaw sa kanila noong nakaraang gabi, nagmungkahi na bawiin na ang ulat para sa kaligtasan ng lahat. Walang pisikal na pamimilit, mga pangungusap lamang na sumusuot sa kaibuturan ng kanilang pananampalataya. Maliit na tao lang kami, sir, sabi niya. Pinigilan ko ang aking galit, tiniyak na nasa ilalim sila ng proteksyon. Kahit na alam kong ang proteksyon na walang katapangan ay mananatiling isang pangako lamang. Tanghali na, tinipon ko ang aking mga kasama upang bumuo ng mga susunod na hakbang. Kung walang bangkay, kailangan naming kumilos batay sa isang pattern. Inutusan ko silang alamin ang listahan ng mga dating pasyente ng albularyo. Itugma ang oras ng pagdating, mga pagbabago sa pag-ugali, at mga di-opisyal na ulat na narinig noon. Ang gawaing ito ay tahimik, nakakapagod, at madalas na nauwi sa pagtanggi. Marami ang nagsara ng pinto, ang ilan ay umiyak. Ang iba naman ay nagalit dahil pakiramdam nila ay iniistorbo. Tinanggap ko ang lahat. Ang katotohanan ay bihirang dumating ng may kabaitan. Dapit hapon, isang text message ang pumasok sa aking personal na telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Maikli, malamig, at tumatagos ang nilalaman, wala kang mahahanap na kahit ano. Huminto ako sa gilid ng kalsada, pinagmasdan ang dagat na kumikinang ng maputla. Ang pangungusap na iyon ay hindi isang walang laman na pananakot. Ito ay ang paniniwala ng salarin na ang kanyang mga bakas ay nabura na. Gabi na, muli kong sinuri ang lokasyon ng klinika mula sa malayo. Isang madilim na ilaw ang nakasindi, isang anino ang gumagalaw sa likod ng kurtina. Walang kahina-hinalang aktibidad, sa halip isang katahimikang tila pilit. Itinala ko ang oras, ang direksyon ng hangin, at ang mga tunog na naririnig. Sa likod ng gusali, naamoy ko ang isang malabnaw na amoy ng lansa na humahalo sa putik. Hindi ito ebidensya, isang senyales lamang. Ngunit madalas, ang investigasyon ay nagsisimula sa mga maliliit na bagay na tumatangging baliwalain. Kinabukasan, isang dalaga ang sa wakas ay pumayag na magsalita matapos ang paulit-ulit na pagkumbinsi. Siya ay isang dating pasyente. Nanginginig ang kanyang boses habang ikinukwento ang ritual na nauwi sa mga hindi nararapat na paghipo na nababalutan ng dasal at payo. Nang sinubukan niyang tumanggi, tinawag siya ng albularyo na isang pagsubok sa pananampalataya. Pinigilan ko ang pagnanasang sumigaw.
Sa dulo ng kanyang kwento, binanggit niya ang isang bagay na nagpatindig ng aking mga balahibo. Laging sinasabi raw ng albularyo na lalamunin ng kalikasan ang kasalanan kung hindi susunod ang tao. Sa puntong ito, ang larawan ng salarin ay nagsimulang luminaw. Hindi ito isang biglaang krimen, kundi sistematiko. Bumuo siya ng takot, nag-alaga ng mga alamat, at ginamit ang mga ito para sa kabuuang kontrol. Ang mga banta na natanggap ko ay isang extension lamang nito. Napagtanto ko na habang papalapit ako sa katotohanan, mas malakas na pagtutol ang lilitaw. Noong huling gabi bago ang malaking pagbabago, isinulat ko sa aking pocket notebook, ang krimen na walang mukha ay madalas na nagtatago sa likod ng pananampalatayang hindi kailanman kinukwestiyon. Tinitigan ko ang mapa ng Zamboanga del Sur na nakasabit sa dingding, minarkahan ng pulang panulat ang mga mahahalagang lokasyon. Isang punto ang pinakamadilim. Alam kong hindi pa tapos ang kasukdulan ng tunggalian. Kagagaling pa lamang nitong ipakita ang kanyang mga pangil. Nagising ako bago magmadaling araw na may pakiramdam na hindi maipaliwanag. Para bang may isang bagay na naghihintay na matagpuan, ngunit ayaw magpakita. Ang mga mensahe ng banta, ang testimonya ng mga biktima, at ang pangungusap ng albularyo tungkol sa kalikasang lumalamon ng kasalanan ay nagsama-sama sa isang malaking anino. Sa gitna ng lahat, isang detalye na dati kong itinuturing na background lamang ang ngayon ay lumitaw sa ibabaw, ang lawalawaan sa likod ng kanyang klinika, kung saan niya inaalagaan ang mga buwaya. Noong umagang iyon, nagtungo ako sa lokasyon kasama ang isang maliit na team, hindi opisyal, hindi kapansin-pansin. Ayokong makuha ang atensyon ng mga residente na itinuturing pa ring banal ang albularyo. Naglakad kami sa gilid ng bakawan, ang aming mga sapatos ay lumulubog sa putik, ang hangin ay puno ng maalat na amoy. Mula sa malayo, ang lawalawaan ay mukhang payapa. Madilim ang tubig nito, halos hindi sumasalamin sa liwanag. Ang mga buwaya ay tahimik, tanging ang kanilang mga mata ang paminsan-minsang lumilitaw sa ibabaw. Tumayo ako sa gilid ng lawa, nararamdaman ang kakaibang katahimikan. Walang tunog ng ibon, walang mga insekto. Para bang ang kalikasan mismo ay nagtatago ng lihim. Itinuro ng isa sa aking mga kasama ang isang maliit na piraso ng tela na nakasabit sa isang halaman malapit sa tubig. Kinuha namin ito ng may pag-iingat. Ang tela ay punit, kupas ang kulay, ngunit pamilyar ang disenyo. Naalala ko ang damit na ipinakita ng pamilya ng biktima. Bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi kami maaaring gumawa ng anumang konklusyon. Walang search warrant, bawat hakbang ay kailangang kalkulado. Ngunit ang aking instinct bilang investigador ay sumisigaw. Hindi lang basta-basta nag-aalaga ng buhaya si Mang Berto bilang isang simbolong mistikal. Mayroon itong ibang, mas madilim na gamit. Habang paatras kami, nakita ko ang mga bakas ng paa, patungo sa lawa, ang ilan ay natabunan na ng putik. Ang mga bakas na iyon ay hindi pa palabas. Tanghali na, tinawagan ko ang isang wildlife expert na madalas naming katrabaho sa pulisya. Nang hindi binabanggit ang pangalan o lokasyon, nagtanong ako tungkol sa mga gawin ng buwaya. Ipinaliwanag niya kung paano kayang durugin ng hayop ang halos lahat ng bahagi ng katawan, nag-iiwan ng napakakaunting labi na maaaring makilala. Ang paliwanag na iyon ay masyadong akma sa pagkabara ng aking kaso. Ibinaba ko ang telepono na nanginginig ang kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Dapit hapon, sa wakas ay nakuha ko ang isang limitado at kagyat na search warrant. Bumalik kami sa lokasyon na may opisyal na sulat. Sinalubong kami ng albularyo na may blangkong mukha, na para bang inaasahan na niya ito. Nang ipakita ko ang warrant, hindi siya tumutol. Marahan lamang siyang nagsabi na hindi gusto ng kalikasan na iniistorbo. Ang pangungusap na iyon ngayon ay parang isang nakatagong pag-amin. Sinuyod namin ang bawat silid. Walang dugo, walang senyales ng paglaban. Lahat ay malinis, masyadong malinis. Sa likod ng bahay, ang lawalawaan ng buwaya ang muling naging sentro ng atensyon. Kumuha kami ng mga sample ng tubig at lupa sa paligid. Ang amoy ng lansa ay lalong tumindi habang papalubog ang araw. Isa sa aking mga kasama ang nasuka, hindi lamang dahil sa amoy, kundi dahil sa katotohanang nagsisimulang mabuo sa aming lahat. Sa gitna ng pagsisiyasat, isang residente ang lumapit na may maputlang mukha.
Inamin niya na madalas siyang utusan ng albularyo na magpakain ng mga buwaya sa gabi. Ang pagkain ay nakabalot sa mabibigat na sako at laging ipinag-uutos na ibaba ng hindi binubuksan. Hindi raw siya nagtanong dahil sa takot. Ang pag-amin na iyon ay parang isang martilyo na tumama sa aking dibdib. Ito na ang kasukdulan ng tunggalian na hindi na maitatanggi. Noong gabing iyon, nakaupo ako sa loob ng patrol car. Nakatitig sa lawa na ngayon ay tinatamaan ng ilaw mula sa aming mga flashlight. Ang mga buwaya ay dahan-dahang gumagalaw, ang tubig ay marahang umaalon. Naisip ko ang huling biktima, ang kanyang takot, at ang malupit na desisyon na ginawa ng salarin. Ang katahimikan sa lugar na ito ay hindi nagkataon. Ito ay nilikha, inalagaan, at ginamit. Isinara ko ang aking talaarawan na may mabigat na kamay. Ang kasong ito ay lumampas na sa hangganan ng karaniwang krimen. Ito ay isang pagpatay na idinisenyo upang ang kalikasan mismo ang maging kasabwat. At alam kong pagkatapos ng kabanatang ito, wala nang atrasan. Masyado nang malapit ang katotohanan at tiyak na alam ito ng salarin. Matapos ang pagsisiyasat sa lawalawaan, ang kaso ay hindi na nanatili sa larangan ng hinala. Ito ay naging isang landas ng krimen na nangangailangan ng mas malaking katapangan. Hindi lamang mula sa mga otoridad, kundi pati na rin sa mga maliliit na taong matagal nang pinilit na manahimik. Alam kong kikilos ang salarin. Ang isang taong naniniwalang ang kanyang mga bakas ay nilamon na ng kalikasan ay karaniwang nagiging pabaya kapag nakakaramdam ng seguridad. Ang pahiwatig ay dumating mula sa isang hindi inaasahang direksyon. Isang miyembro ng team ang nag-ulat tungkol sa isang impormasyon na nakuha sa labas ng opisyal na linya, ipinahatid sa pamamagitan ng isang matagal ng kakilala sa palengke ng hayop sa Pagadian. Isang nagbebenta ng pagkain para sa hayop ang nagreklamo dahil may nakita siyang hindi dapat nandoon sa loob ng isang sako ng order. Ang bagay na iyon ay hindi buto ng manok, hindi rin tira-tirang kambing. Kilala niya ang amoy at hugis dahil dati siyang nagtrabaho sa isang katayan. Nang marinig ko ang ulat na iyon, napigil ang aking hininga. Ito na ang siwang na matagal na naming hinihintay. Pinuntahan ko ang palengke na iyon ng walang uniforme, nagkunwaring isang ordinaryong mamimili. Ang amoy ng lansa na humahalo sa alikabok ay sumalubong sa aking ilong. Sa gitna ng sigawan ng mga tindero at tunog ng mga timbangan, nakilala ko ang lalaking nag-ulat. Maputla ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng isang pirasong nakabalot sa tela. Hindi ko na kailangang tingnan ng matagal, malinaw ang hugis nito kahit nasira na. Isinara kong muli ang supot at marahang tumango. Yumuko siya na para bang pasan niya ang kasalanang hindi naman sa kanya. Ikinuwento niya na ang pagkain ay regular na ino-order ng isang utusan ng albularyo. Laging cash ang bayad, laging pinapamadali at laging bawal magtanong. Sa huling delivery, napunit daw ang sako. Nasulyapan niya ang laman bago ito isinara muli. Mula noon, hindi na siya makatulog. Natatakot siyang mag-ulat dahil alam niyang hindi basta-basta ang taong kinakalaban niya sa mata ng mga residente. Kinuha ko ang bagay na iyon bilang paunang ebidensya at agad na nakipag-ugnayan sa forensic team. Ang proseso ay dapat na maayos, malinis at tahimik. Hindi kami dapat magbigay ng puwang para sa mga issue na maaaring magdulot ng panik o bulag na pagtatanggol mula sa mga tagasunod ng albularyo. Bawat hakbang ay parang paglalakad sa isang manipis na alambre. Ang resulta ng paunang pagsusuri ay nagpatibay sa aming hinala. Ang tissue ay mula sa tao. Hindi buo, hindi kumpleto, ngunit sapat na para baguhin ng tuluyan ang direksyon ng kaso. Naramdaman ko ang pinaghalong ginhawa at pagkasuklam. Ginhawa dahil nagsisimula nang makita ang katotohanan, pagkasuklam dahil sa sobrang kalupitan ng paraan kung paano ito lumitaw. Muli naming binuo ang mapa ng galaw ng salarin, mula sa saradong ritual, sa gabing walang saksi, sa tahimik na lawa at patungo sa negosyo ng pagkain ng hayop. Lahat ay konektado. Hindi lamang umasa ang albularyo sa mga buwaya para alisin ang ebidensya. Tiniyak din niya na ang mga natitirang labi ay mapupunta sa ibang kamay, hahalo sa iba pang iligal na kalakal, at malulusaw sa gulo ng isang madilim na merkado. Hindi ito katangahan, ito ay pagpaplano. Noong hapong iyon, muli kong tinawagan ang pamilya ng biktima. Sa pagkakataong ito, dumating ako na may katiyakan kahit hindi pa buo.
Dahan-dahan kong ipinaliwanag, maingat na pinipili ang mga salita. Ang ina ay umiyak ng walang tunog. Ang ama ay matagal na ipinikit ang mga mata, pagkatapos ay tumango. Hindi sila humingi ng paghihiganti. Gusto lang nilang kilalanin ang katotohanan. Ang kahilingan na iyon ay simple pakinggan, ngunit sa kasong ito, nangangailangan ito ng lakas ng loob. Gabi na nang titigan ko ang folder na ngayon ay kumakapal na. Bawat pahina ay kwento ng isang taong pinagtaksilan ng tiwala. Naramdaman ko ang galit sa salarin, ngunit pati na rin sa tahimik na sistema na nagpahintulot sa kanya na mag-operate. Ngunit bilang isang pulis, ang aking tungkulin ay hindi ang husgahan ang mundo, kundi ang tiyakin na ang isang mapanganib na tao ay hindi na malaya. Sa labas ng opisina, umambon. Tumayo ako sa ilalim ng poste ng ilaw, nilalanghap ang basang hangin, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Nagsalita na ang ebidensya. Ngayon, isang malaking hakbang na lang ang natitira, ang pagtali sa lahat ng ito sa isang kasong hindi na mabubuwag. Alam kong pagkatapos ng kabanatang ito, magbabago na ang laro. Mararamdaman ng salarin na siya ay nasusukol, at ang isang taong nasusukol ay madalas na gumagawa ng pinakadesperadong bagay. Ang file ng kaso ay hindi na manipis. Bumigat ito hindi lamang dahil sa mga papel at resulta ng laboratorio, kundi dahil sa mga kwento ng mga taong matagal nang nakabaon sa likod ng hiya at takot. Napagtanto ko ang isang mahalagang bagay, ang pisikal na ebidensya ay nagbibigay ng direksyon, ngunit ang pag-amin ng mga biktima ang nagbibigay ng kaluluwa sa katotohanan. Kung wala sila, ang kasong ito ay mananatiling malamig na para bang isang simpleng serye ng mga pamamaraan. Nagsimula ako sa mga pinakamarupok. Ang dating pasyenteng babae na unang nagbigay ng testimonya ay pumayag ng pumunta sa opisina, kasama ang isang kamag-anak at isang social worker. Ang silid ng imbestigasyon ay tila sumikip dahil sa mga emosyong namuo. Marahan siyang nagsalita, minsan ay humihinto. Ngunit bawat pangungusap niya ay nagdaragdag ng mga pirasong matagal nang nawawala. Ang ritual daw ay laging nagsisimula sa isang mahabang dasal na sinusundan ng mga paghipo na diumano ay para ilipat ang masamang enerhiya. Nang tumanggi siya, inakusahan siya ng albularyo na hindi taos puso. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay ginawang isang kasangkapan para sa kontrol. Ang pag-amin na iyon ay hindi nag-iisa. Isang babae pa ang sumunod, pagkatapos ay isa pa. Ang pattern ay pare-pareho kahit hindi sila magkakakilala. Itinala ko ang maliliit na pagkakaiba, mga detalyeng natatangi, tinitiyak na walang gawa-gawa. Ang mga pagkakaibang iyon mismo ang nagpatibay dito. Ang krimen na ito ay hindi nakadepende sa isang-iisang script, kundi sa sitwasyon at takot ng bawat biktima. Sa gitna ng mga investigasyon, naramdaman ko ang isang personal na bigat na mahirap ipaliwanag. Bilang isang pulis, sanay akong magpanatili ng distansya. Ngunit ang marinig ang sunod-sunod na kwento tungkol sa katawang nilapastangan sa ngalan ng pagpapagaling, kailangan kong pigilan ang sarili ko na hayaang galit ang mamayani. Tumingin ako sa mesa, huminga ng malalim at muling nagtanong na may neutral na tono. Ang profesionalismo ay hindi nangangahulugang manhid ka sa pakiramdam, nangangahulugan itong hindi mo hahayaang sirain ng iyong damdamin ang hustisya. Samantala, ang ibang team ay nagtatrabaho para gawing perpekto ang mga resulta ng forensic. Ang piraso ng tissue mula sa palengke ay itinugma sa sample na mula sa pamilya ng biktima. Ang proseso ay matagal at nangangailangan ng pasensya na sumusubo. Nang sa wakas ay dumating ang resulta sa aking mesa, binasa ko ito ng marahan, tinitiyak na naiintindihan ko ang bawat termino. Ang pagkakatugma ay hindi nag-iwan ng puwang para sa pagdududa. Isinara ko ang folder at sumandal, naramdaman ang pinaghalong ginhawa at pighati na sabay na dumating. Hapon na, tinawag ako ng aking hepe, si Captain de la Cruz. Nagbago na ang tono ng kanyang pananalita mula nang lumakas ang ebidensya. Wala nang labis na pag-iingat tungkol sa tradisyon. Ngayon, ang pinag-uusapan ay ang diskarte sa pag-aresto at ang pagpapagaan ng epekto nito sa lipunan. Ipinahayag ko ang aking mga alalahanin tungkol sa posibleng pagtutol ng mga tagasunod ng albularyo. Nagkasundo kami na kumilos ng tahimik, tinitiyak na ang pag-aresto ay hindi magdudulot ng kaguluhan. Sa labas ng inaasahan, ang pinaka-nakakagulat na pag-amin ay nagmula sa isang lalaking nasa katanghalian ng edad, isang dating katulong ng albularyo.
Dumating siyang mag-isa, gusot ang mukha, pula ang mga mata. Inamin niya na mas marami siyang alam kaysa sa nararapat. Madalas daw siyang utusan na maglinis ng silid pagkatapos ng ritual, magsunog ng mga natirang tela, at tumulong sa pagbuhat ng mga sako sa likod. Hindi raw siya nagtanong dahil takot siyang mawala ng proteksyong espiritual. Nang sa wakas ay napagtanto niya ang katotohanan, huli na. Ang bigat ng kanyang konsensya ang nagtulak sa kanya na lumapit sa akin. Ang kanyang pag-amin ang pumuno sa huling siwang. Binanggit niya ang mga oras, mga gawi, at mga pangungusap na madalas sabihin ng salarin. Lahat ay tugma sa aming mga natuklasan. Nirecord ko ang bawat salita, tinitiyak na nasunod ang pamamaraan. Nang matapos siya, matagal siyang yumuko, na para bang naghihintay ng parusa. Sinabi ko ang isang bagay, ang katapangan mo ay magliligtas sa iba. Umiyak siya. Marahil sa unang pagkakataon na walang maskara. Noong gabing iyon, maingat kong binuo ang huling file. Bawat ebidensya, bawat testimonya, bawat maliit na detalye ay dapat na magkakaugnay. Ayokong magkaroon ng anumang butas na maaaring samantalahin ang depensa. Masyadong mahal ang kasong ito para mabigo. Sa gitna ng tambak na papel, napagtanto ko kung gaano katagal pinayagang umiral ang krimen na ito, binuhay ng sama-samang pananahimik. Bago umuwi, tumayo ako sa labas ng himpilan, nakatingin sa madilim na kalangitan. Alam kong pagkatapos ng mga pag-amin na ito, wala nang puwang para magtago ang salarin. Ngunit, alam ko rin na ang katotohanang lumalabas ay madalas na nagdudulot ng kaguluhan bago magdala ng ginhawa. Isinara ng kabanatang ito ang yugto ng katahimikan. Ang naghihintay sa unahan ay isang komprontasyong hindi na maiiwasan. Noong umagang iyon, ang dugo ng San Mateo ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Hindi dahil sa init o sa makulimlim na panahon, kundi dahil sa isang bagay na hindi nakikita na nagsisimulang magbago ng direksyon. Ang mga bulong-bulungan na dati pinipigilan ay naglakas loob ng lumabas mula sa likod ng mga pinto ng bahay at mga tindahan ng kape. Ang pangalan ng albularyo ay binabanggit na may tono na hindi nabuo ang pananampalataya. May pag-aalinlangan sa bawat pagbanggit. Para bang ang dila ng mga residente ay naghahanap ng bagong masasandalan matapos ang matagal na pagsalig sa isang huwad na kapangyarihan. Sinimulan ko ang araw sa isang saradong pagpupulong kasama ang team. Hindi na tungkol sa kung may kasalanan ba ang salarin, kundi kung paano gigibain ang ilusyon ang hindi nagdudulot ng mga bagong sugat. Nagkasundo kaming isama ang isang criminal psychologist at mga leader ng komunidad na pinagkakatiwalaan pa rin ng mga tao. Ang krimen na ito ay hindi sapat na lutasin sa pamamagitan ng posas. Kailangan itong maunawaan upang hindi na maulit na may ibang mukha. Sa silid ng talakayan, ipinaliwanag ng eksperto ang profile ng salarin ng may kahinahunan. Binanggit niya ang pangangailangan para sa dominasyon, ang kasiyahang dulot ng pagsunod ng biktima, at ang katalinuhan sa pagbuo ng mga alamat bilang panangga. Bawat pangungusap niya ay tila sumasalamin sa taong matagal na naming hinaharap. Ang albularyo ay hindi isang taong may kapangyarihan, kundi isang manipulator na mas nakaunawa sa sikolohiya ng masa kaysa sa karamihan. Isang karagdagang interogasyon ang isinagawa ko noong tanghaling iyon. Naupo ako sa harapan niya. Ang mesa sa pagitan namin ay puno na ngayon ng mga folder. Wala nang paligoy-ligoy. Binasa ko ang mga testimonya ng mga biktima, isa-isa, na sinisingitan ng mga resulta ng forensic at ang pag-amin ng dati niyang katulong. Sinusubukan pa rin ang kanyang mukha na manatiling kalmado, ngunit naninigas ang kanyang panga. Nang banggitin ko ang lawa at ang mga pakan sa gabi, mas mabilis siyang kumurap. Doon ko nalaman na nagsisimula ng gumuho ang maskara. Sinubukan niyang ilihis ang usapan, sinasabing lahat ay paninirang puri na pinasimulan ng mga taong walang pananampalataya. Hindi ako nagpatinag. Tinitigan ko lang siya at sinabing, hindi kailanman humihingi ang pananampalataya ng katawan ng ibang tao bilang sakripisyo. Ang pangungusap na iyon ang nagpatahimik sa kanya ng matagal. Walang pagtanggi, tanging isang mabigat na katahimikan. Sa labas, nagsimulang uminit ang sitwasyon. Isang grupo ng mga residente ang nagtungo sa munisipyo para humingi ng paliwanag. Kasama ang mga opisyal ng barangay, hinarap ko sila. Hindi ako nanghusga, hindi rin ang aral. Ipinaliwanag ko na ang pananampalataya ay hindi hinuhusgahan, ngunit ang mga kriminal na gawain.
May mga umiyak, may mga nagalit, at mayroon ding yumuko sa hiya, dahil naramdaman nilang minsan nilang ipinagtanggol ang salarin. Tinanggap ko ang lahat bilang bahagi ng proseso ng pagguho ng ilusyon. Dapit hapon, may mga karagdagang ulat na pumasok. Ilang dating pasyente na dati nanahimik ay naglakas loob ng tumawag sa pulisya. Ang kanilang mga kwento ay nagpatibay sa lumang pattern, saradong ritual, hindi nararapat na paghipo, ananakot sa kaluluwa. Itinala ko ito na may halong damdamin. Bawat pag-amin ay isang katapangan, ngunit isa ring paalala kung gaano katagal hinayaang mabuhay ang krimen na ito. Nag-isa ako sandali sa aking opisina, tinitigan ang caseboard na halos puno na ngayon. Ang mga pulang sinulid ay malinaw na nagkakakonekta. Ang maskara ng kapangyarihan ay hindi bumagsak dahil sa isang ebidensya, kundi dahil sa sama-samang katapangan na sa wakas ay nagkaisa. Isinulat ko sa isang maliit na tala, ang mga alamat ay nabubuhay dahil sa takot at bumabagsak dahil sa katapangan. Bumagsak ang gabi nang buuin namin ang plano para sa pag-aresto. Walang drama, walang hayagang komprontasyon. Nais naming isara ang kabanatang ito ng may tahimik na katatagan. Alam kong pagkatapos bumagsak ang maskara, ang salarin ay isa na lamang ordinaryong tao na kailangang managot sa kanyang mga gawa sa harap ng batas. Habang papalabas ako ng opisina, hinaplos ng hangin mula sa dagat ang aking mukha. Mayroong isang pakiramdam ng ginhawa na hindi pa buo dahil hindi pa tapos ang paglalakbay. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang huwad na kapangyarihan na iyon ay nawalan na ng entablado. Pinili naming kumilos bago sumikat ang araw, habang ang bayan ay nakatiklop pa sa pagtulog at ang tapang ng masa ay hindi pa sempat gumising. Ang desisyon na iyon ay hindi lamang tungkol sa taktika, kundi isang pagsisikap na pangalagaan ang isang marupok na bagay, kaayusan. Pinamunuan ko ang isang maliit na team, mga mukhang matagal ko nang kasama sa trabaho, naunawaan kung kailan dapat magsalita at kung kailan dapat manahimik. Walang sirena, walang nakakasilaw na ilaw. Tanging mga tiyak na hakbang at isang buong intensyon. Dumating kami sa lokasyon ng klinika habang nakabitin pa ang hamog sa mga bakod na kawayan. Ang ilaw sa bahay ay bahagyang nakasindi na para bang hindi talaga namamatay. Nagbigay ako ng isang maikling senyas. 2 miyembro ang nagsecure sa harapan. 2 pa ang dumaan sa likod, papalapit sa lawa-lawaan na matagal ng sentro ng aming hinala. Ang katahimikan ay siksik, tulad ng hangin na tumatangging gumalaw. Kumatok ako sa pinto ng may opisyal na katok, hindi malakas, hindi nag-aalinlangan. Ilang segundo ang lumipas bago bumukas ang pinto. Ang albularyo ay nakatayo sa aking harapan, suot ang parehong puting damit tulad noong una kaming magkita. Ang kanyang mukha ay kalmado, halos sumusuko na. Walang tanong, walang paglaban. Para bang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Binasa ko ang warrant of arrest ng may malinaw na boses. Bawat salita ay dahan-dahan kong binigkas, tinitiyak na naririnig at naunawaan niya. Nang mailagay na ang posas, yumuko siya sandali, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at bahagyang ngumiti. Ang ngiting iyon ay hindi ng tagumpay, kundi ng isang pananampalatayang hindi pa ganap na namamatay. Marahan siyang nagsabi na ipagtatanggol daw siya ng kalikasan. Hindi ako sumagot. Ang batas ay hindi nakikipag-usap sa mga alamat. Sa likod ng bahay, iniulat ng aking mga kasama na kontrolado na ang lawa. Ang mga buhaya ay mabagal na gumagalaw, naabala sa presensya ng mga tao. Tinitigan ko sila sandali, naramdaman ang lamig sa aking batok. Sa lugar na ito, ginawang perpekto ang krimen, hindi sa pamamagitan ng patalim, kundi sa pamamagitan ng paniniwalang ang kalikasan ay maaaring gawing kasangkapan. Isinara namin ang lugar para sa karagdagang pagsusuri, tinitiyak na wala ng ebidensyang makakalat o mapapakinabangan. Habang dinadala namin ang salarin sa sasakyan, ilang residente ang nagsimulang dumating. May mga nagising sa bulungan, mayroon ding talagang naghihintay mula pa kagabi. Ang kanilang mga mukha ay sumasalamin sa iba't ibang emosyon, ginhawa, galit, pagkalito, kawalan. Inutusan ko ang team na panatilihin ang ligtas na distansya. Walang sigawan, walang batuhan. Tanging isang mahabang titig ang sumabay sa aming mga hakbang. Sa biyahe patungo sa himpilan, tahimik na nakaupo ang salarin sa likod. Paminsan-minsan ay ipinipikit niya ang kanyang mga mata na para bang nagdarasal.
Tumingin ako sa daan sa unahan, inaalala ang bawat biktima na ang kwento ay nakatago na ngayon sa mga file. Ang pag-aresto na ito ay hindi ang katapusan, kundi ang tarangkahan patungo sa pananagutan. Alam kong ang buong pag-amin ay maaaring hindi na darating. Ngunit ang ebidensya ay hindi nangangailangan ng pagsisisi para gumana. Pagdating sa himpilan, maayos na isinagawa ang mga pamamaraan. Paunang imbestigasyon, pagtatala at pag-iingat ng mga personal na gamit. Nanatiling kooperatibo ang salarin, sumasagot kung kinakailangan, iniiwasan ang mga detalye. Nang tanungin ko tungkol sa huling biktima, maikli siyang sumagot na ilahat ay ipinaubaya na sa kalikasan. Ang pangungusap na iyon ay muling nagpatunay ng isang bagay, hindi niya tinitingnan ang kanyang mga gawa bilang krimen, kundi bilang isang ritual. At doon nakatira ang pinakamalaking panganib. Bago magtanghali, kumalat na ang balita ng pag-aresto. Nagsimulang dumating ang media. Ngunit pinigilan namin ang mga sensitibong impormasyon. Nagbigay ako ng isang maikling pahayag, ang pagpapatupad ng batas ay isinasagawa. Hinihiling sa komunidad na manatiling kalmado. Sa likod ng mga kamera, nakita ko ang ilang residente na yumuko, na para bang inaayos muli ang kanilang mga alaala tungkol sa taong matagal nilang pinagkatiwalaan. Nag-isa ako sandali sa aking opisina, tinitigan ang posas na ngayon ay wala ng laman. Mayroong isang pakiramdam ng ginhawa na maihalong pagod. Isinara ng pag-aresto na ito ang isang mahaba at madilim na kabanata, ngunit nagbukas ng isa pang hindi gaanong magaan. Ang paglilitis, mga testimonya, at mga sugat na kailangang paghilumin ay susunod. Habang papalubog ang araw, lumabas ako ng opisina. Muling sumalubong ang hangin mula sa dagat, dala ang pamilyar na amoy ng alat. Napagtanto kong ang tagumpay na ito ay hindi akin lamang. Ito ay pag-aari ng mga biktimang naglakas loob magsalita, ng mga saksing piniling maging tapat, at ng team na nagtrabaho ng walang publisidad. Pagkatapos ng pag-aresto, ang bayan ay hindi agad bumalik sa normal. Sa halip, mayroong isang bakanting espasyo na nakanganga, tulad ng pagkatapos gumuho ng isang lumang gusali at nag-iwan ng alikabok sa hangin. Nararamdaman ko ito tuwing dumadaan ako sa parehong kalsada, naririnig ang pangalan ng albularyo na binabanggit ng walang titulo, walang paggalang. Mayroong isang kakaibang pakiramdam ng kawalan sa mga mata ng ilang residente. Hindi dahil sa mabuti ang taong iyon, kundi dahil nawalan sila ng sandalan na matagal nilang pinaniwalaan. Ang mga araw ko ay napuno ng karagdagang imbestigasyon at pakikipag-ugnayan sa piskal. Ang file ng kaso ay nasa ibang kamay na, ngunit ang moral na responsibilidad ay hindi pa lumilipat. Sinamahan ko ang mga biktima na magbibigay ng opisyal na pahayag. Ang ilan ay dumating na may alinlangan, ang ilan ay may galit na matagal nang nakakulong. Hindi lahat ay kayang tapusin ang kanilang kwento sa isang upuan. Binigyan ko sila ng oras dahil ang sugat ay hindi sumusunod sa iskedyo ng batas. Dumating ang pamilya ng huling biktima na may mas kalmadong mukha. Ngunit hindi dahil sa ginhawa. Alam nilang ang isang buong bangkay ay maaaring hindi na kailanman maibabalik. Ang natitira na lamang ay ang katiyakan kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ko ang resulta ng pagsusuri sa pinakamakataong paraan na kaya ko. Walang malulupit na detalye, walang drama. Tanging ang hubad na katotohanan. Hinawakan ng ina ang aking kamay ng matagal, hindi nagpasalamat, tumango lamang ng marahan. Sa pagtangong iyon, nabasa ko ang isang pagod na hindi kayang pagalingin ng batas. Sa labas ng himpilan, ang lawalawaan ng buwaya ay isinara na at nilagyan ng police line. May ilang tao pa ring dumarating, tumitingin mula sa malayo na para bang umaasang makahanap ng paliwanag sa ibabaw ng payapang tubig. Tumayo ako roon isang hapon, pinagmamasdan ang salamin ng kulimlim na kalangitan. Totoong maraming bagay ang nilalamon ng kalikasan, ngunit hindi lahat ay maaaring makalimutan. May mga bakas na nananatili sa alaala, mas matigas pa kaysa sa mga yapak sa putik. Sinubukan muli ng media na maghukay ng sensasyon. Tumanggi akong magsalita ng higit sa kinakailangan. Ang kasong ito ay hindi nangangailangan ng karagdagang ingay. Kailangan ito ng espasyo para maghilom. Kasama ang mga lider ng komunidad, pinasimulan namin ang mga limitadong pagpupulong, ipinapaliwanag ang pagkakaiba ng pananampalataya at krimen. Hindi lahat ay sumang-ayon. Ang ilan ay piniling umalis. Tinanggap ko iyon.
Ang pagbabago ay hindi laging sabay-sabay. Ang mga gabi ko ay naging mas tahimik. Madalas akong magising na may anino ng madilim na lawa at tunog ng marahang alon. Nagsusulat ako ng mga personal na tala para pakalmahin ang sarili. Hindi bilang isang pulis, kundi bilang isang taong nasaksihan ang pinakamadilim na panig ng manipulasyon. Napagtanto kong ang mga labi ng isang krimen ay hindi laging nasa anyo ng ebidensya. Ito rin ay nasa anyo ng sama-samang pagkakasala, kahihiyan at nasirang tiwala. Isang araw, nakatanggap ako ng isang maikling text mula sa binatilyong saksi sa palaisdaan. Sabi niya, "Salamat po, sir, dahil sa wakas makakatulog na ako ng walang takot." Ang mensahe ay simple, ngunit nagbigay ito sa akin ng lakas na hindi maibibigay ng anumang parangal. Kasabay nito, nakatanggap ako ng balita na ilang ibang biktima ang piniling lumipat ng nayon. Gusto nilang magsimulang muli ng walang anino ng nakaraan. Hindi ko sila masisisi. Patungo sa pagtatapos ng kabanatang ito, binuo ko ang isang panloob na ulat. Isinulat ko hindi lamang ang kronolohiya, kundi pati na rin ang aral na ang krimen na nagtatago sa likod ng pananampalataya ay nangangailangan ng dagdag na katapangan para harapin. Pinirmahan ko ang ulat na iyon ng may matatag na kamay na pagtatanto na ang kasong ito ay mananatiling bahagi ng aking pagkatao. Habang papalabas ako ng opisina sa dapit hapon, dahan-dahang namula ang kalangitan. Ang bayan ay mukhang pareho, ngunit alam kong nagbago na ito at ako rin ay nagbago. Ang mga labi ng krimen ay hindi basta-basta nawala. Nanatili ito bilang isang paalala upang hindi na kami muling magbulag-bulagan kapag ang katahimikan ay tila masyadong maayos. Isinara ko ang huling folder isang umaga na tila ordinaryo. Dahan-dahang sumikat ang araw sa ibabaw ng bubong ng himpilan ng San Mateo. Ang liwanag nito ay sumuot sa bintana ng aking opisina na nagsisimula ng maalikabukan. Ang kaso ay opisyal ng sarado sa papel. Ang salarin ay nakakulong na, ang mga kaso ay naisampa, at ang proseso ng batas ay tumatakbo na sa tamang landas. Ngunit para sa akin, ang administratibong pagtatapos ay hindi ang tunay na katapusan. Mayroong isang alingaw na naiwan, marahang nanginginig sa bawat sulok ng bayan at sa aking sariling isipan. Madalas kong binabalikan ang mga personal na tala na isinulat ko sa buong investigasyon. Hindi para maghanap ng pagkakamali, kundi para alalahanin kung paano binago ng kasong ito ang aking pagtingin sa tungkulin. Dumating ako bilang isang investigador na naniniwala sa proseso at umuwi bilang isang taong nauunawaan kung gaano karupok ang katotohanan kapag kaharap ang pananampalatayang hindi kailanman sinusubok. Ang krimen na ito ay hindi nagtago sa madilim na eskinita, sa halip, ito ay tumayo sa isang maliwanag na espasyo, sinalubong ng dasal at paggalang. Ilang araw matapos magsimula ang paglilitis, tinawag ako para magbigay ng karagdagang testimonya. Tumayo ako sa harap ng hukom na may sinusukat na boses, inihahayag ang mga katotohanan ng walang emosyon. Ngunit sa loob ng aking dibdib, mayroong isang pakikibaka na mahirap isalin. Bawat detalyeng binabanggit ko ay muling binubuhay ang mga mukha ng mga biktima. Natutunan kong ang hustisya ay nangangailangan ng kahinahunan kahit na ang puso ay gustong sumigaw. Sa labas ng korte, nakasalubong ko ang pamilya ng huling biktima. Hindi kami gaanong nag-usap. Gusto lang nilang tiyakin na ang salarin ay wala ng puwang para manakit ng kahit sino. Tumango ako, tinitiyak sa kanila ang kaya kong tiyakin. Walang matamis na pangako, tanging ang pangako ng batas. Minsan, iyon na lamang ang natitirang kakapitan. Dahan-dahang natagpuan muli ng San Mateo ang kanyang ritmo. Ang mga alternatibong panggagamot ay nagsimulang bantayan na may mas makatao at mahigpit na pamamaraan. Ang mga lider ng komunidad ay gumanap ng bagong papel, hinihikayat ang mga residente na magtanong ng walang takot na ituring na suwel. Nakikita ko ang mga maliliit na pagbabagong ito bilang isang tahimik na tagumpay. Walang selebrasyon, ngunit mayroong direksyon. Bumalik din ako sa aking lumang routine, mga ulat, pagpapatrolya, mga tawag na pang-emergency. Ngunit may isang bagong gawi akong dinala. Mas madalas na akong humihinto para makinig. Hindi lahat ng ulat ay dumarating sa wika ng batas. Marami ang dumarating bilang malabong reklamo, bulungan, o takot na hindi alam kung saan ididirekta. Natutunan kong magbigay ng espasyo bago humingi ng ebidensya.
Isang hapon, binisita ko ang baybayin kung saan nakatira ang pamilya ng biktima. Ang dagat ay payapa, na para bang hindi kailanman naging saksi sa anumang bagay. Tumayo ako roon ng matagal, hinahayaang dalhin ng hangin ang mga natitirang bigat. Hindi ako naghahanap ng katubusan. Gusto ko lang tiyakin na ang nangyari ay hindi na sayang. Na ang katapangan ng ilang tao ay napigilan ang mga susunod na biktima. Isinara ko ang kwentong ito na may isang tala para sa aking sarili. Ang pagiging pulis ay hindi lamang tungkol sa paghuli sa salarin, kundi tungkol sa pagtayo sa pagitan ng takot at pag-asa. Sa San Mateo, ang terorismo na nagbabalakayong kapangyarihan ay natapos na. Ngunit ang tungkuling bantayan ang hangganan sa pagitan ng pananampalataya at krimen ay laging mananatili. Habang papalayo ako, ang araw ay nagsimulang dumapo sa kanluran. Ang gintong liwanag nito ay humaplos sa mga kalsada, binubura ang mahahabang anino. Alam kong ang kwentong ito ay mananatili sa akin ng matagal. At kung isang araw ay mag-alinlangan ako sa aking trabaho, babalikan